Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ilang minuto siguro sila sa ganang tagpo na makita ni Ira na kumilaw si Arcos. Nakita niya, nag-turnover lang naman ang anak nila ngunit hindi nagising. Tumingala si Ira at napakaw mga mata sa namumulang mata ni Dark. Kita rin sa mukha nito ang basa pang pisngi kaya inangat niyang kamay para punasan yon. Dark also raised his hand to wipe Ira's face. "Don't cry, Ira. It's making me sad." Halos bulong ni Dark, ngunit dahil magkadikit sila rinig niya yon. "Umiiyak ka rin naman," may humutok na aniya. Kahit na namumula ang mata dahil sa ginawang pag-iyak, mahinang natawa si Dark kay Ira. He pulled her to a tight hug once again and then planted a kiss on the top of her head. "I am so glad you're here. I'm so thankful to the Lord that He brought you back in my arms." Inihilig ni Ira ang ulo sa dibdib ni Dark, tsaka nagpakawala ng hininga. Inaasahan niyang galit nito dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling, pero sa sinabi nito ngayon, parang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Dark caressed her hair and then asked in a low tone, "Are you comfortable to explain things to me, wife? But if you're not, I will give you time." "Hindi, Dark. Sasabihin ko sa'yo." Hinatak nito paupo sa gilid ng kama kung saan natutulog si Arcos at pareho silang naupo doon. Mabuti na lang, malaki ang kama kaya hindi man lang nagising ang bata. Napasulyap si Dark kay Arcos, saka humarap kay Ira. "He is our son." Kinagat ni Ira ang pang-ibabang labi bago marahang tumango. Napapikit si Dark, sinapo ang noo. "God, I knew it. When I pushed you away, you're already pregnant. You're carrying our baby that time." Lumunok si Ira at muling tumango. Nakita niyang nangilid ang luha sa mga mata ni Dark, kaya kinuha niya ang kamay nito at pinisilyon. "Dark, wife, I am so sorry for hurting you. I won't make excuses, but at that time, I thought that pushing you away could save you because someone's after your life. I know it is a dumb decision on my part because I still lost you, right?" Tumulo na ang luhang pinipigil ni Dark at tinaas ni Ira ang kamay para palisin muli yon. Sinapo niya ang mukha ni Dark at paulit-ulit niyang hinahaplos ang pisngi nito gamit ng lalaki habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Dark. "At naiintindihan ko, Dark. Hindi ako magsisinungaling na hindi ako nasaktan. Dahil hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang pagtataboy mo sa akin. Yung pagmamakaawa kung wag mo kong iwan. Lahat yun, hindi ko nalilimot. Pero pinatawad na kita. I know your reasons and I understand it kasi," gumaralgal ang boses ni Ira. "Kasi kung ako yung nasa sitwasyon mo, ganun din ang gagawin ko. Itutulak kita papalayo, basta ba alam kong ligtas ka. Kahit hindi na tayong dalawang magkasama basta maayos ka, kontento ako sa ganun. Kesa naman ipilit ko pa, tapos mapahama ka." Ilang beses na lumunok si Dark, tsaka ito bumaba ng kama. Nalaki ang mga mata ni Ira nang lumuhod si Dark at pinatong ang ulo nito sa kamay nilang dalawa na magkahawa kamay pa rin. Umalog ang balikat nito. Ramdam ni Ira ang pagpatak ng mga luha nito habang nakayukuto sa kanya. "I'm sorry, wife. I'm sorry. Words aren't enough to describe the pain I caused you. I'm sorry. I'm sorry. I despise myself for hurting you. Heck, if I can kill myself over it, I will do it to make it up to you. Patawad, Ira. Lahat ng sinabi ko sa'yo noon, walang katotohanan yon. Hindi ko mahal si Hailey. I just said that to get you away from me. Even our marriage, it's a lie that was not registered. Sa batas, asawa kita, Ira. And no one else can claim your position as my wife because it's only you, Ira." Sinuklay ni Ira ang buhok ni Dark at paulit-ulit na hinaplos yun. Kahit may luha sa mga mata niya, masaya sila na nag-usap sila ng ganito ni Dark. "Sabi ko naman sa'yo, pinatawad na kita." Medyo malat ang boses dahil sa pag-iyak na aniya. Dark answered her in a muffled voice. Nakaluhod at nakayuko pa rin ito hanggang ngayon. "But I hurt you. You should get angry at me, Ira. You should get even. I feel that I got away so easily. Sa dami ng paghihirap mo, hindi mo dapat ako pinatawad agad." Napailing si Ira habang nangingiti. "Tingala ka, Dark.
Nag-angat ng tingin si Dark. Hinawakan ni Ira ang magkabilang pisngi ng lalaki. Pero bago yon, pinunasan niya ang mukha nito. Ang iyakin na ng Dark ko. Tingnan mo, namamagang mga mata mo. I forgive you because I love you, Dark. She smiled as she uttered that. Sa pagmamahal, hindi maiiwasan hindi tayo magkakasakitan. Pero inaayos naman natin, hindi ba? Lumipas na ang galit ko sa'yo at sa totoo lang, mas gusto kong bumalik tayo sa dati. Dark, pasensya na rin kung naglihim ako sa'yo. Sorry kung pinilit kong hindi ako si Ira kahit nasasaktan na kita. Paliliwanag ko sa'yo kung bakit ako na si Cristel ngayon, pero hindi ako nagpanggap na si Cristel para pasakitan ka. Hindi ganon. I approach you because I want to be with you. That's the reason why I introduced myself as Cristel. Dark stared at her, and slowly, a smile can be seen on his face. I love you, wife. Tayo ka na nga, Dark. Hindi ka ba nangangalay dyan? Upo ka sa tabi ko, bilis. Utos ni Ira sa lalaki. Tumalima naman si Dark at niyakap niya ito. Na-miss kita, Dark. Miss na miss. Buti na lang kamukha mo tong anak mo kaya nabawasan ang pagkamiss ko sa'yo. Lumingon siya kay Arcos habang nakayakap ang dalawa niyang braso kay Dark. Si Dark napatingin din sa direksyon ni Arcos at nagulat sila nung nakaupo ang bata at tahimik na nakamasid sa kanila. Mama, Dada, happy? Arcos was asking them if they are happy, so Ira nodded her head. Yes, happy si Mama at Dada. Tinagilid ni Arcos ang ulo, nagtatakang ekspresyon. But why cry? Cry is sad. Nakita pala ng bata na umiiyak sila. Napailing si Dark, sandaling umalis sa pagkakayakap kay Ira. Inabot nito ang bata. Hinalikan ng noo ni Arcos at binigay kay Ira ang bata. Pagkatapos kunin ni Ira si Arcos, kinulong sila ni Dark sa mahigpit na yakap. Nagpatak din ng halik si Dark sa noo ni Ira, tsaka bumulong. I love you, Ira. You and Arcos. Thank you for coming back. Thank you for forgiving me. Thank you for your life because you are the reason why I'm still alive. Gising na si Arcos kaya inayos nila Ira at Dark ang sarili nila. Marami pa silang di napapag-usapan, ngunit may panahon naman para doon. Hindi nila pwedeng biglain ang lahat. Lihim na sumulyap si Ira kay Dark na buhat-buhat si Arcos. Mukhang nawiwili naman si Arcos sa ama nito dahil nakahilig si Arcos kay Dark at kita na kontento ito doon. Nung nagtangka nga siyang kunin si Arcos kay Dark, tinalikuran siya ng bata at likod na lang nakaharap sa kanya. Nakasiksik na ito kay Dark na ikinahalakak ni Dark. Sa inis, mahinang pinindot ni Ira ang matabang hita ni Arcos. Nakita mo lang Dada mo, ayaw mo na kay Mama. Ikaw Arcos ha? Pumasag si Arcos dahil sa gulat at sandaling lumingon kay Ira. Pagkatapos tumingala to kay Dark. Medyo basa ang namimilog na mata ni Arcos at itinuro si Ira. Dada, Mama pinch Arcos. Nanlaki ang mga mata ni Ira. Aba, at dumiretsyong magsalita tong batan to kapag magsusumbong? Tumingin si Dark kay Ira. Natatawang umiling ang asawa sa kanya at hinaplos nito ang likod ng ulo ni Arcos. Inaalo ang bata. I will talk to Mama, Daddy will kiss you so it won't hurt, okay? Hinalikan nga ni Dark ang pinindot na hita kay Arcos at dahil doon, humagikik ang bata. Naparolyo ng mata si Ira. Drama king tong anak nila ngayon. Ngayon na lang napagtanto. Kanina ba ito nagmana ng pagiging OA? Kung naroon lang si Carla malamang, sasabihin ito na kay Ira lang naman nagmana si Arcos. Pagkatapos ng moment nila Dark at Arcos, sinulyapan siya ni Dark. Inalis nito ang isang kamay na buhat si Arcos, kaya't yung isang kamay na lang nito ang buhat ng bata. Nilahad sa kanya ni Dark ang kamay. Let's go downstairs. Baka malamig na ang pagkain. Let's eat first before we resume talking. Pinatong ni Ira ang kamay niya doon. Pinagsalikop ni Dark ang mga kamay nila. Bumaba sila ng hagdan at maingat si Dark na nakaalalay kay Ira habang buhat nito si Arcos. Nang makababa at mapunta sa dining area, inupo ni Dark si Arcos sa high chair nito na malapit sa pwesto ni Dark. Siya naman umupo sa tabi ni Dark. Malaki man ang mesa at maraming upuan, mas gusto nilang magkakalapit sila. Dark looked at Ira and flashed a smile.
I cooked for us just like what I promised you years ago. Mas magaling ako magluto kay Joseph kaya hindi mo na kailangan puruhin ang luto niya. Natigilan si Ira sa sinabi ni Dark at nung ma-realize ang narinig, muntik na siyang bumunghalit ng tawa. Issue pa rin pala kay Dark ang papuri niya kay Sir Joseph. Pero totoo naman ang sinabi ni Dark na magaling ito. Nung unang beses niyang matikman ang luto nito bilang Cristel, halos hindi siya maniwala na si Dark ang nagluto. Pero dahil nakita niyang nagluluto na ito, napalabi na lamang siya. Ira smiled at Dark and pinched his right cheek. Nagulat nga ako sa'yo kasi marunong ka na. Tell me, nag-aral kang magluto nung nawala ako? Nabura ang ngiti sa labi ni Dark at naisip ni Ira ang tinanong niya. Napansin ni Dark ang mukha ni Ira, kaya ngumiti ito na parang nag-assure kay Ira. I'm okay, wife? Sinubuan muna ni Dark ng pagkain si Arcos na nakanganga, tsaka binalikan ng tanong ni Ira. Well, I left the house and I learned to live alone. Dahil mag-isa ako, doon ako natutong hindi umasa sa iba. I learned to do the laundry, cook my own food, and even iron my own clothes. It's hard but it's a nice experience. Ira knew about this and she also saw him, but it's different to hear it from Dark. Paano kaya nito natatagalan ang ganon? Alam niya ng bawat kilos ni Dark dati ay iniutos nito sa mga tao sa paligid. He is an heir to a corporation, that's why. But he suffered, right? Nakita ni Dark ang emosyon sa mukha ni Ira, kaya nagsalita muli ito. I'm okay, Ira. You told me that money can buy everything. That makes sense now? Mas naiintindihan ko yon ang lahat nung iniwan ko ang pamilya ko. Dahil ba sa akin, kaya ka tumalikod sa kanila? Umiling kaagad si Dark. Pinaglagay siya nito ng pagkain sa plato. Eat, Ira. You might be hungry. I did not leave them because of you. Umalis ako dahil hindi ko na kaya ang pagpapatakbo ni Grandpa sa buhay ko. Ate Marga follows him, but not for me. I lost my respect for him when he wanted me to marry that woman who hurt you. Pinutol na ni Dark ang usapan na yon at binantayan siya nitong kumain. Dahil masarap naman ang sopas na niluto ni Dark at paborito niya yon, hindi pa hirapan si Ira na ubusin yon. Nakipaglaro si Dark kay Arcos, si Ira naman inayos ang kinainan nila. Gusto ni Dark na ito ang mag-aayos ngunit siya ang humindi. She pointed out that they are a team so it's balanced for her to clean up the dishes since he is the one who cooked for them. Nang matapos siya, sinilip niya si Dark sa sala at natigil siya sa gilid dahil naririnig niya ang mahinang pagkanta ni Dark sa inaantok na si Arcos. She didn't know he could sing this well. Kinakantahan nito ang anak nila. At hinaplos ang likod ni Arcos na nakapatong sa dibdib ni Dark. Papikit-pikit na si Arcos at ilang sandali na lang, tikom na talaga ang mga mata nito. Oh, my sleeping child, the world is so wild, but you build your own paradise? Tahimik na lumapit si Ira at maingat na umupo sa tabi ni Dark. Binuka naman ni Dark ang isang braso at doon siya sumandal. Sinilip niya si Arcos at mukhang mahimbing na ang tulog nito. Huminto rin si Dark sa pagkanta at naghum na lang. You sing so well, Dark. Namamanghang aniya. Dark just shook his head while smiling. Buwaba ang tayo nito kay Arcos na nakahilig dito bago sumulyap sa kanya. Is it hard to give birth to him? Nagulat siya sa tanong ni Dark kaya napatingin siya ulit sa anak nila. Bumalik sa balintataw ni Ira ang pinagdaanan at gustuhin man niyang magsinungaling, hindi niya ginawa. I almost died, Dark. Kita niya ang pagbabago ng itsura ni Dark sa narinig. Ira feels pain all over her body. Hindi niya alam bakit bawat himaymay o sulok ng katawan ay masakit. Anong nangyari? She struggled to open her eyes and when she did, a white ceiling welcomed her. May nakakabit na nebulizer sa mukha niya para siguro makatulong sa paghinga niya. But instead of helping her, para siyang nalulunod sa hangin na nagmumula doon. Inalis ni Ira ang nebulizer sa ilong. Sinubukan umupo, ngunit napadeng siya dahil kumirot ang katawan niya, partikular ang balikat, at maging tiyan niya sumakit. Naparunok si Ira at naisip ang anak, kaya mabilis ngunit mainit siyang bumalik sa paghiga. Pagkatapos ay sinapo niya ang tiyan. Maayos pa ba ang baby niya?
Kumirot ang tiyan bago siya nawala ng malay at pakiramdam niya ngayon may umagos papalabas sa kanya. Sa naisip, tahimik na tumulo ang luha ni Ira. She was betrayed by the people around her. Dark, her husband, fooled her, and now he's bound to marry his first love. Her family kidnapped her and tried to sell her to her cousin's boyfriend with the help of her grandmother. And Mia, the house help she trusted, also broke her trust. Isa pala ito sa mga tao ng first love ni Dark at pinagtangkaan ng buhay niya para mawala siya sa landas ni Dark at ng babaeng mahal nito. Binaril pa siya ng babae at tinamaan siya sa balikat. Sana alala nilolok ni Ira ang bikig sa lalamunan at kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang sarili sa paghagulhol. Hindi niya maalala kung paano siya nakaligtas, ngunit di niya makapa ang tuwa sa sarili. Bakit kaya hindi na lang siya nawala nung nabaril siya? That time she was afraid, but now may dahilan pa ba na buhay niya? Akala niya kaya niyang manatiling lumalaban sa hamon ng buhay, pero ngayon unti-unti siyang ginugupo ng sakit at gusto na lamang niyang maglaho. She wanted to die. She wants to end it all. Natulala si Ira at nanatili ang mga matang nakatitig sa kisame. Sa ganong tagpo, pumasok si Caleb dahil nakita nitong gising na ang pasyente. Miss? He called her attention but Ira didn't look at him. Nanatili itong tulala at kumunot ang noo ni Caleb. Miss? Do you hear me? Still not responding? Dito na kinabahan si Caleb kaya tumawag siya ng doktor. Mabilis namang rumesponde ang mga doktor dahil VIP patient si Ira. Nang lumapit ng mga doktor, bumalikwas ng bangon si Ira at kahit mukhang nasasaktan, panay ang urong nito sa kinauupuan habang sumisigaw. This made Caleb heart hurt and he sympathized with her. Gumilid si Caleb habang pinanonood ng mga doktor at nurse na pakalmahin ng babae. Ilang minutong nakalipas, inaya siya ng doktor palabas ng private room. Nang makalabas, doon siya hinarap ng doktor at bago ito magsalita, napabuntong hininga muna ito. Looks like she's had PTSD, Mr. Legaspi. Hindi ako ang dapat konsultahin niyo sa ganito pero ipapakilala ko kayo sa taong po pwedeng makatulong sa pasyente. About her, she's out of danger but please, take care of her seriously as she's still carrying a child. Mabuti na lang at kahit na nasangkot siya sa aksidente at nabaril hindi na panong bata. May ilan pang binilin kay Caleb ang doktor bago to nag-ground sa iba pang pasyente, habang si Caleb hindi na sinubukan pang pumasok sa loob. Tinanaw niya na lang ang babae mula sa maliit na glass window ng pinto at nakita niya mahimbing ang tulog nito. Agent Lilibeth is also unconscious like the woman he's watching since she underwent surgery to take a bullet out of her chest. Mabutit walang vital parts na tinamaan sa dibdib ni Lilibeth kaya't ligtas ito at naghintay na lang sila na magising. Pagkatapos magising ni Lilibeth, isasalang to sa parusa dahil sa pagsuway nito pero hinarang yun ni Caleb. If his Uncle Damon is still alive, the father of Lilibeth, malamang haharangin din ito ang parusa ng anak niya, kaya yon ang ginawa niya. Hindi papayag ang council at elders, pero walang nagawa nung kumampi kay Caleb ang ama nito at mismong lolo na malaki ang boses sa agency. Now he is the one taking care of the two women. Napansin niya lang, bakit malaki ang hawig ng babaeng niligtas ni Lilibeth sa paternal auntie niya na itinakwil ng lolo niya. Parang pinabatang tiyahin niya ang babae na gumulo yon sa utak ni Caleb. Because of that, he called his father and asked him to go to the hospital. Nagtataka man si Cyrus, alam nito na hindi tatawag si Caleb kung hindi importanteng sasabihin. When Cyrus arrived, he asked about Lilibeth, first which Caleb reported that she was out of danger. Doon lang din sinabi ni Caleb ang napansin niya. What do you mean? She looks like Loris? Tumango si Caleb. Kumunot ang noo ni Cyrus. Are you thinking that she's the missing daughter of your aunt? Napasuklay si Caleb sa buhok. I don't know, Dad. Maybe it's a coincidence or maybe it's fate. I don't know. But when I saw her, I thought she was the younger version of Aunt. But also, she looks like the husband of Auntie. Doon pa lang dapat na ako magtaka, hindi ba? Maybe you need to see her to understand me, Dad.
Because of this, Cyrus silently went inside the hospital room. At nung lumapat ang mga mata nito kay Ira, nanlaki ang mga mata nito. She really looks like her parents if she's my niece. Hawig niya ang tito at tita mo. Humalukip-kip si Caleb, sumandal sa gilid ng pinto. Inayos ang suot na sunglasses bago nagsalita. Why don't we run a DNA test on her to know the truth? Nagising na si Lilibet paglipas ng ilang araw at ito ang kinausap ni Caleb dahil ang babaeng pinaniniwalaan niyang pinsan hanggang ngayon wala pa ring reaksyon. Madalas tong tulala o kaya naman nagwawala kapag nilalapitan nila. Caleb ran an investigation about her and he was surprised to know her background. Bukod sa DNA result na hinihintay niya, mas tumibay ang paniniwala niya dahil bago pala mawala ang nanay ni Ira, nag-iwan to ng sanggol sa pangangalaga ng kinalakhang ama ni Ira na si Amante. From what he learned from the investigation, Amante saved a woman who's with a newborn baby and they registered their wedding. But when Amante cheated on her with the foster cousin of the woman suddenly vanished and left her child behind, which was Ira. Sa tingin ni Caleb, ang Aunt Clarice niya ang niligtas ni Amante at ang mampo naman sa tiyahin niya, pamilya ng asawa ni Amante ngayon. It's kinda complicated, but he tried to connect the dots. Ang hindi lang niya maintindihan bakit iniwan nito ang anak sa lalaki, gayong di naman anak ni Amante si Ira. Isa pa, kaya pala hindi nila mahanap si Ira ay dahil late ang registration nito. Mas pinabata ang edad nito ng ilang buwan, pero ibang taon kaya hindi tugma ang edad nito sa hinahanap nila. From what he remembered, his paternal cousin was born on October, but Ira's birthday on her birth certificate was on March. Bago pa kasi pinanganak ang pinsan niya, pinapili ang tiyahin ni Caleb kung pamilya nito o ang lalaking yon ang pipiliin ng tiyahin. His aunt chose her husband and then she was disowned by her father. While being heavily pregnant, she traveled from Philippines to Spain and lived with him. But then, Caleb heard that her husband, her family, chose someone to marry him to some royalty, and they tried to end the marriage between his aunt and her husband. Para umiwas sa gulo, tinangay ng Aunt Clarice niya ang bagong panganak nitong anak at bumalik ng Pilipinas, ngunit doon naputol ang komunikasyon nito sa asawa. Huli na rin para malaman ng pamilya nila Caleb ang nangyaring pagkawala ni Loris dahil ayaw makibalita ng lolo niya sa buhay ng tinakwil na anak. Caleb remembered how his father and other members of the family tried to look for Loris and her daughter but they failed. Ngunit makalipas ang 3 taon, lumitaw muli si Loris ngunit wala ang anak nito. Nang tanungin tungkol sa bata, wala raw maalala si Lorraine, kaya mas lalong tumindi ang galit at sama ng loob ng lolo ni Caleb sa anak. Dahil ang tingin ng matanda, pabaya si Lori sa anak. Inutusan sila ni Caleb ng lolo na wag nang makipag-usap sa pamilya ng tiyahin at yon ang sinusunod nila magpasa hanggang ngayon. And now, maybe Caleb found his long-lost cousin. Pinsan mo si Ira? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Carla o Lilibet. Inalalayan ni Caleb ang babae, nilagyan ng una ng likod para maging komportable si Carla. Yes, on my father's side, but I think you may consider her as a cousin too. Lilibet was adopted by his Uncle Damon. Ang uncle niya pinsan ng mommy Chloe niya. Malaki ang pamilya ni Caleb at minsan nahihirapan siyang i-manage ang mga pinsan dahil siyang nagiging takbuhan nila kapag may problema. Nag-run ka na ba ng DNA test? Umupo muna si Caleb sa upuan na para sa mga bantay ng pasyente at sumandal siya sa pader bago humalukip-kip. Yeah, I am just waiting for the result. Mamaya siguro yun o bukas. Natahimik si Carla. Mukhang nagulat to sa nalaman. Maya-maya nagsalita ito. Anong balak nyo kung siya talaga ang pinsan nyong matagal nyo nang hinahanap? Then we're going to be her family now. I investigated her and I'm not happy to see what happened to her. And, Siren, whether she's really our cousin or not, I'm thankful that you saved her. Nalaki ang mga mata ni Carla. You mean? Tumango si Caleb at tumitig kay Carla. Yes, I will be erasing her past and will give her a new one as our family. Natigilan si Carla. Pero, Caleb, may pamilya si Ira. Maybe they're looking for her. Dumilim ang ekspresyon ni Caleb.
Her so-called family was the one who betrayed her. Don't you know, Lilibet? Kung di siya nakatakbo palayo para iligtas ang sarili at hindi mo nakita, baka ano nang nangyari sa kanya? Natahimik si Carla. Muli namang nagsalita si Caleb. And do you know, she has PTSD right now? Sa lahat ng dinanas niya, may trauma na siya at hirap lapitan ng tao. Sa narinig, kumirot ang puso ni Carla kaya't sa huli, hinayaan niya si Caleb sa plano. Kung totoo ngang pinsan ng lalaking kaibigan, alam ni Carla na hindi pababayaan ni Caleb sa Ira. Lalo't alam ni Carla kung paano magprotekta si Caleb sa mga taong malapit sa lalaki. Nagulat si Carla nang tumayo si Caleb at lumabas ng kwarto. Pagbalik, may dala na si Caleb na envelope. Here is the DNA result. It says she's really our long-lost cousin. Umawang ang bibig ni Carla.